Traffic Management, Principles, Agencies, and Key Regulatory, presented by Rayban Liscano and Kelvin Janasal, Group 8. 5 pillars of the traffic. First one is the traffic engineering. Traffic engineering, planning and designing roads, intersections, and control devices, sign signals to improve safety and traffic flow. Agencies, DPWH, local city, municipal engineers. Second one is the traffic education. So, traffic education is providing knowledge on traffic, laws, and safety to drivers, pedestrians, and students, agencies, LTO, DepEd, media, public information officers. So, traffic enforcement, it is the ensuring compliance with traffic laws through police actions such as apprehending violators, agencies, PNP Highway Patrol Group, local police, and LTO enforcers. Traffic economy, handling the economic aspects of traffic such as managing costs and improving efficiency to reduce losses due to congestion. Agencies Department of Transportation. Traffic environment. So the traffic environment is the addressing environmental impacts like population, noise, and promoting sustainable traffic solution. Agencies Department of Environment and Natural Resources. So hello guys, ako naman po mag-report ngayon. I'm Kelvin Janasal from Group 8 with Raven Liscano. And ang report ko naman po is about purpose and function of components. These elements are designed to organize traffic, prevent accidents, and ensure vehicle roadworthiness. Ang una po natin babanggitin is ang motor vehicle registration and renewal. Validates that a vehicle is safe, documented, and taxed. It enables the government to identify ownership and ensure vehicles meet safety and environmental standards. For example, emission testing. Dito po, ang sinasabi po nito, ito po yung kapag nagpaparehistro tayo ng motor, kailangan po natin dumaan ng emission testing para po makita nila kung kung tayo po ba talaga ang totoong ownership ng vehicle na ito. Dito naman po tayo sa isa. Ang isa naman po is driver's license issuance and renewal. Confirms that the driver possesses the necessary knowledge and skills to operate a vehicle, promoting safe driving practices and law adherence. Dito po sa driver's license and issuance and renewal, ang ibig po sabihin ng driver's license issuance, ito po yung mga card na ini-issue sa atin katulad po ng mga binibigay sa mga registered criminologists, registered engineers, mga ganun po ba. Linawin ko lang po na hindi po ibig sabihin kapag nakatanggap po tayo ng driver's license ay pwede na po natin gawin lahat sa kalsada. Hindi po. Ang driver's license po ay binibigay lang po sa atin, kumbaga may knowledge po kasi tayo na mag-operate o magmaneho ng sasakyan. Katulad din po yan ng pagkuha ng mga yung license po natin, katulad po ng mga registered crime. Hindi naman po sila pwede kumuha ng license kung wala po silang knowledge. Kailangan po nila mag-take ng knowledge and exam. Yun po yung sinasabi ko. Kaya po nakalagay dito, promoting safe driving practices and law adherence. And next po is traffic lights. Red is for mandatory stop. Ibig sabihin po ng red, kapag nasa stoplight tayo, ay huminto po tayo. Next naman pong color ng traffic lights is yellow. Or minsan po mas madalas, kung hindi yellow po ito, is orange. Ang ibig sabihin po nito is prepare to stop. Signal the end of the green phase. Hindi po ibig sabihin na kapag nag-orange light pa po ang stoplight, pagkatapos ng green, ay pwede na po tayong magmabilis. Ang ibig sabihin nga po nun is prepare to stop. Ibig sabihin po mag-minor po tayo. Mag-ready po tayo sa paghinto natin dahil darating na po ang pulang stop o ang pulang ilaw. Then green is proceed with caution. Hindi naman po ibig sabihin na kapag green ay pwede na mag-go o pwede na magmabilis. Ang ibig sabihin po nun,
pwede po tayo mag-go pero mag-ingat-ingat po tayo. Minsan po kasi ay may lumalabas pa katulad ng mga halimbawa, yung mga umabot po sa orange pero hindi na nakaabot ng orange dahil pula pa. Yun po ang delikadong sinasabi ko sa inyo dun sa yellow or orange light na hindi po ibig sabihin pwede magmabilis. Flashing lights indicate caution or stop then proceed if red. Ibig sabihin naman po dito sa flashing light, dito po yung minsan na nakikita natin na halimbawa po, tawag nito. Halimbawa po may dumadaan na sa mga pedestrian, katulad na lang po nito. Yung dumadaan po tayo, lumilipat po tayo. Tapos minsan po yung mga vehicles is nagpapailaw sila, nagsisignal na, sige, dumaan ka na, mga ganun po bagay. Pavement road markings guide, warn, and regulate traffic flow such as solid lanes or no passing, broken lanes, it means passing allowed, and lane markings, pedestrian lanes, stop line. Dito naman po sa solid lane, ito po yung mga diretsong guhit lamang. Minsan po dilaw at minsan din po ay puti. Dito naman po sa broken lines, sa broken lines, ito po ay mga kulay puti na putol-putol, kaya po tinawag na broken lines. And lane markings, yun po yung mga pedestrian lanes na nakikita natin. Yung mga katulad po bago pumunta ng school, bago ka pumunta ng school, may makita pa tayong mga guhit-guhit doon. And linawin ko lang po pala, marami din po kasi yung mga nalilito dito sa sa mga lanes. Doon po sa solid lanes, halimbawa po nito is may sa kaliwa po is solid yellow lane and sa kanan po is broken lanes. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ang mga nasa kanan pwede pong pumasok papunta sa kaliwa dahil nga po broken yung nasa kanila. Ang mga nasa kaliwa po, hindi po sila pwedeng pumasok pa kanan dahil yung line po na nasa kanila is broken. Marami po kasi nalilito dyan eh. Hindi po sila makadaan minsan, nakala nila bawal. Hindi po nila alam na pwede kapag nandoon sila kung saan yung broken lanes. Then, dito naman po tayo sa mga huling pag-uusapan natin. Ito po yung traffic sign. Regulatory. Inform drivers of restriction. Sample, stop, no entry. That they must follow by law. Ito po yung mga one-way, mga ganung bagay. And warning, alert drivers to hazard or change in road condition. Halimbawa na lang po kapag may mga aksidente sa kalsada, may mga naglalagay po ng warning device na this way, mga ganyan po ba? Sa ito po yung example, yung mga curve ahead, pedestrian crossing, yun po yung mga ganun. Yung mga school zone, mga ganyan po mga kumbaga warning tag dito, warning traffic sign. Informative or guide, provide directional or service information. Dito po, ito po yung mga halimbawa ng sarado po yung isang kalsada, dito po tayo pumasok, ngayon sarado po ang daan or road close, road close because ang tawag po ba doon? Basta ganun po yung mga road close kasi may mga ginagawa, tapos papadaan po tayo sa ibang kalsada. Yun po yung mga sinasabi ko na informative and guide. Yung mga kadalasan po dyan yung mga tao, yung minsan naman po yung mga traffic sign ang makikita natin sa kalsada. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you.